sent home ko. Una si RJ, pangalawa si Pam, pangatlo si J-Ro. Kasi si Ace okay din naman siya, kahit pa paano nag-excel naman siya. Even though lumabas siya, I don't know kung anong reason niya, but then again, okay lang. Kasi lumabas din naman ako. Siguro it's family matter din yung kanya. So, ang una kong sent home, si Lucas. Sorry, ka-grupo ko siya this week, pero wake-up call ko to sa kanya. Kasi last weekly challenge, may narinig kasi akong sinabi niya na hindi ko nagustuhan. Ang pangalawa kong sent home, si RJ, pang-apat niya ng bottom to. So, baka wala pa rin sigurong changes, kaya nasa bottom na naman ulit siya. Pangatlo kong sent home, si Ace. Simple lang. Malakas siya. First sent home ko po is J-Rob. Si J-Rob po, the way I observe J-Rob is not like the same sa dating J-Rob. Parang nag-lay low si J-Rob ngayon. Pangalawang sent home ko po is Lorna. Hindi dahil sa challenge. Pwede din naman reason yung challenge is pinakamababa siya. Also the thing is, din kasi si Lorna, na-notice ko kay Lorna is yung deliverables niya. Guys, pag gumawa tayo ng deliverables dito, dapat pantay-pantay tayo. Hindi yung tipong hahabulin natin sa last day because wala tayong deliverables or what. Yung pangatlo ko pong sent home is Lucas. Na-realize ko kasi po na parang the challenge this week is more on Dayas. May ka-team tayo. And may nalaman kasi po ako last time sa challenge, as you guys remember, the PK battle. I am Lucas team and may narinig ako, which is my screen record din, na pinakita sa akin. Ayoko yung tipong groupmates na pinagtatanggol or like piniflex ko na nagko-cooperate sa akin the whole time, nagtutulungan. Pero behind my back, nagsasabi pala na dito na lang kayong magbaksak sa individual ko kasi kaya naman kami na Ace. Sent home ko first si Lucas. Si Lucas, pagpasok niya dito or bago pa lang siya pumasok dito, napakalakas niya na. Yung mga first week, second week, third week niya, lagi siyang kasama siya lagi sa top. Pero ngayon, bumababa siya. Sa pangalawang sent home ko, si Lorna. Ganun din, ang lakas ni Lorna, alam naman natin yun. Pero past few weeks, napupunta na rin siya sa mga lowest. Tatlo pa lang sent home. Ang isa ko pang sent home ay si J-Rob. J-Rob, isa to sa talagang pwede kong masasabing kadikit ko dito dahil pares kami ng passion. Pares kaming dancer. Naiintindihan ko si J-Rob sa lahat ng hinanakit niya sa ibang CC about dance. Sobrang intindi ko si J-Rob. Naiintindihan ko din si J-Rob. But still, tama nga yung iba. Hindi to sayawan. We are a content creator. Ang sentom ko naman po, si RJ. Si RJ, pang-apat na bottom niya na to. And ang dami niya sinasabi sa sarili niya na madami siyang sinasabi na ang dami niya daw babaguhin pero hindi pa namin nakikita. Yes, quality push yung content niya pero wala pa din po eh. Sentom ko, si Lorna. Hindi sa nawala si Lorna nung nakaraan and hindi ko kasi na-appreciate yung mga content ni Lorna na yung challenge namin. Ang next sent home ko po si J-Rob. Si J-Rob, yes, okay naman siya. Pero meron pagka-attitude talaga siya na hindi niya, kahit mali siya, hindi niya natanggap. 3 sent home ko, Lorna. 1, Lorna, it's because nung content challenge, alam ko marami siyang pinagdadaanan. Pero I'm so sorry kasi the theme is quality contents. Lucas, same kay Lorna na ilang beses na kailangan nyo daw gumawa ng quality contents talaga. Kahit na ang contents nyo is ganito, kailangan nyo umalis sa comfort zone nyo, lalo na pag ganitong challenge. Wake up call sa atin to kung ba't tayo nasa bottom, RJ. So sana this week galingan natin. Promise ko sa lahat ng magsusupport sa akin, gagalingan ko this week para di masayang lahat. First sent home ko, Lucas. Kasi si Lucas kasi when it comes to content, wala pa rin nagbago. Second sent home ko, J-Rob. 2 weeks nang naglaylo si J-Rob and hindi ko makita yung fighting spirit niya. Third sent home ko, RJ. Kasi sa last week challenge, 4 na beses siyang hindi nakapagpasa. Kaya ako isi-send home si Ace kasi alam kong madami magsasave sa kanya. And si RJ, si Kuya RJ, madami akong naririnig about sa kanya, sa kahinaan niya. Kaya ako siya isi-send home. Si Pamela, ganun din yung reason ko. Alam kong may magsasave sa kanya. 3 sent home ko first, si Lucas.
Kasi marami talaga siyang incomplete deliverables at hindi magandang track record yun. Second sent home ko ay si Ace. Kasi si Ace ay one of the highest ticket of this season. Third sent home ko si RJ. Because hindi ko na nararamdaman ng isang RJ nung week 1 na nakilala ko na competitive. Ayan, si Ace, I know na di ko alam kung may mga nagsabi ng content creator sa'yo. Pero yung nag-vote to send home na sa'yo, pero ilabas mo yung full potential mo. Kung kaya mo talaga na manalo ng isang million dito sa loob ng mansyon. Lorna, kung alam mo sa sarili mo na may pagkukulang ka last week, and kung alam mo din sa sarili mo na kaya mong ipaglaban yung 1 million bilang content creator dito sa loob, since consecutive season na yung pinapasukan mo, kailangan mong ilabas yung full potential mo kasi hindi yan magiging sapat yung pinapakita mo ngayon and hindi yan magiging deserve para sa akin na manalong 1 million kung hanggang dun lang yung pinapakita mo hanggang ngayon. Lucas, patagal ng patagal yung araw na nandito tayo pero pawala ka rin ng pawala sa performance mo. 3 sentom ko. First, Ace. Unang-una kasi kalaban ko siya sa 1 million. And in the same time, wala din siya sa weekend spotlight. Then, imbes na makapag-output siya ng maganda, dahil napipressure siya sa flight nila, hindi na siya nakapag-output ng okay. Second sentom ko, si RJ. Si RJ kasi, hindi ko alam kung meron pang RJ Trono dito sa mansyon. Ang third sentom ko naman, si Lucas. Kasi nawala, para siyang Roy, nawala yung pagiging ano niya, competitive. 3 kong sent home. Unang-una is si RJ. Baka ilang beses na narinig to, pero yeah, ilang beses na rin siya na bottom. And hindi na siguro sapat na sasabihin pa natin na hanggang ngayon dahil bago siyang content creator is nag-a-adjust pa rin siya, na ganito, na ganyan. Kasi if ilang beses ka na na-bottom, maybe meron kang bagay na hindi binabago, hindi ini-improve sa sarili mo. Si Ace. Si Ace, malakas yung presensya niya dito sa loob. Sa deliverables, okay siya. Sa challenges, okay siya. Kaya niya mag-speak up sa sarili niya. So guys, ang masasabi ko lang naman doon, hindi naman ganun kalalim. Pero, dahil nga sobrang lakas ng presensya niya sa loob, alam mo kapag nandito si Ace. Sige, ang last na send home ko is si Lucas. Si Lucas, pagdating sa pag-iingay dito sa loob, and kung gaano siya makihalubilo sa ibang tao, okay siya. Pero, ito na naman. Sige. Ayoko sabihin pa ulit. Pero yeah, sa deliverables, sa videos, ganun pa rin. Like, hindi naman masama na ilayo kung saan ka nakilala ng tao. For example, nakilala ka nila na pag nagpa-promote ka ng product, isasabihin mo, ganito yung experience mo, ganito ganyan. Pero kasi, hindi porket nandun ka na sa bagay na yun, is dapat ka na mag-stick dahil dun ka nila nakilala. Nandito tayo to improve. At ang i-send home ko naman unang-una po ay si J-Rob po. Kasi nung time na may live selling po ako noon, yung table kasi nandun yung mga front row products, parang ayaw niya ipagamit sa akin nung time na yun. Tapos parang irritable siya nung time na yun sa akin. Tapos ang second send home ko naman po ay si Ace po. Kasi nung weekend spotlight po namin wala po siya. Tapos wala din po siyang mga deliverables. Same with Lucas, very late na po ang meron po silang mga missing tasks. Paulit-ulit na din po si Miss Solo po na nagre-remind po sa kanila kasi nga mag-submit na po ng report. About to send home ko naman po una is si Ace. Dahil si Ace po hindi ko po siya nakasama, but i-base ko na lang to sa weekend spotlight. Hindi siya naka-attend, so malaking sa challenge ngayong week. Next is si RJ. Si RJ, based naman dun sa pakikisama, okay naman si RJ, but medyo nahihirapan akong makipag-usap sa kanya in terms na pagkakanyari kailangan kong makipag-collab. Last is si Pamela. Si Pamela is, hindi ko siya masyadong nararamdaman dito sa loob. Tsaka based din sa observation ko, si Pamela is, kahit sa ibang mga sisi dito sa loob, hindi rin siya masyadong nakikipag-interact. Tatlong sent home ko ngayon ay ang isang sent home ko muna ay si RJ. Si RJ dahil among the bottom list, siya yung pinakamaraming bottom experience. Unang-una sa lahat si J-Rob dahil
hindi ko hawak yung utak ng spender niya, which is yun yung sinabi niya sa akin nung nakaraan na naging bottom ako. Hindi ko hawak yung hindi ko hawak yung utak ng spender mo. Kung lumilipat siya sa akin, it's up to her. Si Pamela, dahil parang, sorry Pamela, pero napansin ko lang na sa tuwing may weekly challenge tayo, nasa lowest tayo. Sent home. Unang-una po si J-Rob. Si J-Rob po kasi actually when it comes to contents, okay lang naman po si J-Rob. Pero habang tumatagal po, parang may nakikita akong ugali kay J-Rob. Hindi lang towards sa akin, but towards sa ibang sisi din. Especially yung the way siya magsalita sa ibang sisi. Ayoko talaga. And my second sent home po is si Kuya RJ. Si Kuya RJ, maganda yung quality ng contents niya, yung mga pinapakita niya dito. But parang na-observe ko din po na parang umaangat lang yung pangalan ni Kuya RJ because sa mga kasama niya. And my last sent home po is si Ate Pam. Si Ate Pam po, walang problema si Ate Pam when it comes to her attitude sa pakikisama niya. Pero minsan po, same shift kami ni Ate Pam, PM shift kami, pero minsan hindi ko siya nakikita. Minsan meron siya, minsan din wala siya. Si Lorna is sentom ko kasi nga si Lorna, alam namin at naiintindihan namin kung bakit umuwi siya dahil nga may problema sa bahay nila. Pero kasi kaysa ka Lucas at saka si Lucas kasi nasa top and then si Lorna nasa baba. And then yung pangalawang sent home ko is si RJ. May reason naman siguro kung bakit nasa bottom si RJ dahil ilang beses na din yan. And then yung last kong isentom is si J-Rob. Ibabalik kong sinasabi niya sa akin yung sinentom niya. Kasi sinentom niya ako dahil nga yung reason niya, nahihirapan daw siya akong pansinin kasi nga nag-iba daw ako. Sige, ibabalik ko sa'yo, J-Rob. Bakit ka nahihirapan? Nagbago ba ako? Hindi ako nagbago. Sadyang ikaw lang talaga ang nagbago. So, first sent home ko po is si J-Rob. Why J-Rob? J-Rob kasi nagalit siya sa akin. Sinisi niya ako kung bakit lumalayo si Chanel sa kanya. Second, sent home ko, si Lorna. Why Lorna? Lorna kasi, oo, may problem si Lorna kaya wala siya dito mong nakaraang week. Lumaban pa din siya, oo. Pero, nung andito na siya, mga Friday yon, hindi ko alam kung bakit hindi siya nakagawa ng last na challenge. Pangatlo ko is si RJ. Why RJ? RJ kasi matagal na si RJ dito and parang hindi ko siya nakikitaan na lumalaban sa mga challenges namin dito sa loob ng mansion. Si Lucas kasi sinentop niya ako last week nung nabotom ako. Ang pangalawa si Pamela. Hindi kami magkausap maayos ni Pamela. Dati sobrang close kami ni Pamela. Hindi ko alam kung ano nangyari pero bakit si RJ? Bakit si RJ? Kasi kung parang hindi na i-excel si RJ kung hindi kasi nag-excel si RJ. Sentom ko si Lucas dahil si Lucas nakikita ko siya ng sobrang lakas niya pero napanghinaan siya ng loob. Hindi ganun dapat guys for me. If kaya mo naman lumaban, huwag kang tumigil, i-pursue mo siya ganun guys. Si Ace kasi for me nalalakasan ako kay Ace and sentom ko siya, hindi naman siya big deal pero minsan nakukulangan siya sa pagpasa ng deliverables niya. Si J-Rob, for me si J-Rob, sobrang okay naman si J-Rob. Kaso minsan lang talaga, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Naglalaylo siya guys. Sentoms ko are first two si Lucas and Lorna kasi at wala sila dito for the past challenge. Sa last weeks namin dito sa mansion. Last ko is J-Rob. Nakikita ko naman na nag-effort siya bumaba siya sa last challenge na weekend spotlight na.